Ang problema natin dito, parang na-damage natin yung ECU. Yes, start. Sa kalagitnaan ng pag-troubleshooting natin ay ayan, Yes, start. biglang hindi na umaandar yung engine. Ngayon ang unit natin ay Toyota Hilux. Ipakita natin na hindi sa lahat ng panahon ay masaya yung pagiging isang mekaniko. Lalo na pag dumating ang araw na mag-aabuno tayo dahil sa mga pagkakamali natin. Kita natin yung Toyota Hilux natin dito na nakatudubao na, pero 2000 plus RPM lang yung kayang iabot. Yan, tapos nakailaw yung sign ng pitaka. Ang ginawa natin ay in-scan natin ay yan. So dalawa yung hard ko dito, itong turbo supercharger boost control at itong large leak of fuel system. So bali marami na rin yung mga naunang gumalaw dito at gustong patinuin to. Pero kita natin na yan, waskag yung wirings ng turbo boost control. Boost actuator natin ito. So pinalitan na to ng mga unang mekaniko bago na tong actuator na to ng turbo. Tapos ang nangyari, kita natin yung mga wirings yan. So putol-putol siya. Tapos yung sakit ng ng actuator yan. So hindi na to original. Ginawa na lang to ng paraan. Tapos ang nangyari ay nagkabaliktad yung mga wirings. So yung dito napunta dito. Yan. So medyo hindi talaga maganda yung kahimtang niya. So ang ginawa ko dito ay ayan, troubleshoot natin kung paano natin maibalik yung tamang harness ng wirings, yung sakit. Ayan, maraming turbo boost control yung trouble code. Dahil yan sa pagkabaliktad-baliktad ng mga wirings. Pero umaandar naman yung engine natin. So dito tingnan natin yung ginawa ni Matsuki. Dahil nga sa sira yung sakit ng natin, mga wirings, kaya kinalikot ko dito. So observe natin yung pagpangalikot ko. Yan. So pinaandar na ni Matsuki dito, pero kita natin nakaredondo na lang. Ayaw nang umandar yung engine. So dahil sa ayaw na talagang umandar yung engine, ayan. So ang ginawa ko dito ay ginamitan ko ng bulang kristal. Ayan. So in-scan natin, pero kita natin yung scanner dito. On lang, on. Nag-una. Ang ganitong sitwasyon talaga ang pinaka nakakatakot na sitwasyon. Lalo na pag nag-scan ka ng ganito ay hindi na makapag-communicate yung ECU. Ayan. So hindi lang kasi nakita sa camera, pero nung naggalaw-galaw ako sa mga harness ng wirings ay na-short yung positive sa ayan, yung tubo ng nakita natin yung may hose. So dyan siya na short circuit, at dito naman ay nalilito na ako kakahanap kung saan ko susundutin yung kahimtang para umilaw yung sign ng pitaka ulit. Yan. On natin yung ignition. Ayan. So hindi umiilaw yung check engine dito. Yan. So nadidili na siya. Saka pa siya umiilaw pag lumipas yung mga ilang segundo. So dapat sana pagka unang ignition ganyan ay umilaw na yung check engine. Pero nawala yung ilaw ng check engine. Ayan. So nadidili siya. Problema kasi na short yung wirings natin sa turbo boost actuator. Tanggal ako ng ECU pin. Ito kapikas, tanggal. So dito ay sinugo-sugo ko yung kasama ko para tanggalin tong ECU na to. Yan. So yun guys, ang problema natin dito, parang na-damage natin yung ECU. Fast forward tayo. Ayan, lumipas yung mga 2 araw lang. Max, mechanic, Max. Delivery? Delivery. Bali nag-order ako, galing pa sa Manila to. Ayan. So nag-order ako ng bagong ECU, surplus lang to. So nasa 43,000 yung pagkabili ko nito, tapos umabot siya talaga ng 45,000. Yan, kasi yun na nga, meron pang mga shipping at may mga sinuhulan pa tayo.
para mapadali kasi natin yung shipping. Kasi nga ay nagmamadali yung may-ari nito kaya napipressure talaga ako. Yan, so sinubukan na nating ikabit yung bago nating ECU dito. Yan, so observe natin. On ignition match kay. Patay. ECU gid siya bin. Gubag ECU. Siga naman dito yung check engine oh. Gubag Pa. Tay. Bustot takal eh. Patay tayo dito. So yun guys, kita natin yung check engine na umilaw na siya. Off natin, try nating on. Ayan, so kasabay ng mga ilaw na to ay umiilaw din yung check engine. So gagawin ko muna ay program ko na muna yung ECU natin para matry natin kung umaandar ba. So syempre para hindi na madisgrasya ulit yung ECU ay pinalitan natin ng socket yung turbo boost actuator natin kasi ito yung dahilan ng lahat. Pasok Matski. So tapos na nating ma-program. Try na natin paandarin to. Yan. So ito na yung original na ECU niya. Pinalitan muna natin. Kasi yun na nga, hindi na siya umaandar. Dahil na short tayo doon. Yung wirings ay dumikit siya sa ground. Start. Start! Uy, lubat man. Uy! So yun guys, kita natin na umandar talaga siya. Ibig sabihin yung ECU na to nasira talaga. Ang ECU na to ay nasa mga 45,000 yung pagkabili ko. Yung ECU na yun. So tapada ako dito. So umandar na siya pero nakasign pa rin yung check engine. Kailangan pa rin natin yan na ayusin kasi hindi pa tayo natapos dyan at nasira yung ECU na to. So ngayon ay nandyan pa rin siya, so continue natin yan na ayusin. So ngayon ay dito pa lang tayo magsisimula na i-check yung pinakadahilan ng lahat ng low power natin kasi okay na yung turbo boost actuator. Kaya yung dito naman sa large leak yung titirahin natin. Yan, tinanggal natin yung return ng injector. Start match key. So yan, kita natin na umaandar na siya. Tapos observe natin yung injector number 4 na merong usok na lumalabas. Ayan. So para magkaalaman ay tingnan natin yung iba. Ayan. So malinaw yung injector number 3. Hindi siya umuusok-usok at walang taligsik-taligsik. Yung injector number 2 naman ay malakas yung bula. Yan, parang naglalaba din. So medyo apiki din yung kahimtang kapag kaganyan. So dito tayo sa number 1. So malinaw lang. Pero ngayon para magkaalaman ay revolusyon natin. Ayan. Kita nyo yung return, umabot talaga sa hood. Malakas na malakas yung pugsit-pugsit niya. So kapag kaganyan ay ang hatol natin tanggalin yung injector number 4. Bali ito yung injector na ipapalit natin. Meron agad tayong stock galing sa ilalim ng graba. Yan, so nabunot na. Kita natin yung injector na butas yung tagiliran. Siguro ay binira to. Yung injector washer naman ay ayan, putol-putol yung kahimtang. So dahil sa merong singaw yung cylinder head natin kaya ginamitan natin ng grind. Yan para ma-flat ulit yung ayan, yung lapatan ng injector washer. So pagkatapos ay kinabit na natin ulit yung bago natin na injector. Ayan, tapos i-start na agad. Ayun. So umandar na. Tapos observe natin yung injector number 4. Medyo okay na yung kahimtang. So yung injector number 4 naman, ayun, sobrang lakas ng pugsit-pugsit. Kanina ay hindi siya sumirit-sirit dahil sa yung number 4 yung malakas. Pero ngayong okay na yung number 4 ay ayan. So yung number 2 naman yung sumirit-sirit. So wala talaga to. Mapupubya tayo dito. Yung pagtanggal naman ng injector ay hindi madali. Yan. So ito naman yung injector number 2. Kita nyo yung washer, hindi siya naputol pero konti na lang yung kulang. So yan, medyo nahilis yung buong injector. So yan yung mangyayari kapag pinatakbo natin kahit may singaw na yung injector.
Yan, so naging niwang-niwang yung injector na nahilis-hilis ang kahimtang. So yan, ganyan lang linisan yung yung ilalim para lumapat ng mabuti yung injector washer, pagkatapos ay salpak agad yung injector. Yan, so tapos nang ikabit, start agad. So RPM ulit para malaman kung pugsit ba. Yun, so goods na, wala nang pugsit-pugsit. Yung actuator naman ng turbo natin ay ayan, gumagalaw na rin. So hindi na tulad kanina na waskag yung kahimtang. So dahil sa tapos na yung dalawang code na tinira natin, tingnan natin dito kung ano na yung kahimtang. Yun malinaw na yung panel gauge natin, wala nang nakareklamo. RPM na naman para lumaki-laki yung libor natin kasi nag-abuno tayo ng 45,000 dito. Pero gano'n naman talaga dapat, pagka meron tayong na-damage ay dapat handa rin tayong panagutan. So dito ay in-explain ko na sa may-ari yung nangyari. Wala na. Libre ko na. Ganyan, libre kong matsa ng singana na mats. Isiyo? Thank you, Mats. Imubag yung hatod akong sakyanan. Naayaw na dyan. Nagin lang sa Aurora karon. Ilaging gihatod akong sakyanan.